So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to. Ayan, i-review na rin natin finally yung isa sa lumabas na budget smartphone today, which is the Tecno Spark 30C. Maganda kaya to i-purchase ngayon 2024? Tara mga J-Vlog, check natin. So, papasensyahan nyo na mga J-Vlog, ngayon lang natin ma-review itong Tecno Spark 30C after a month natin to na-unbox dahil sobrang busy nga natin sa GH. Pero yon, let's try to focus again sa ating phone reviews. Don't worry, marami tayong re-review ngayon ng mga upcoming budget smartphone and even tablets. And of course, mag-review ulit tayo ng mga sulit na iPhones ngayon sa green list na perfect nating ma-purchase ngayong December 2024. So, yon. Ang re-review nga natin sa Tecno Spark 30C, isa sa pinakamurang smartphone ngayon na pwede nating ma-purchase. Of course, sa market, kakalabas lang nito last month. No, kakalabas lang nito ng previous month mga J-Vlog at meron tong 3 variants. So, meron siyang 4GB 128, 4GB 256, and 8GB 256. So, itong kinuha natin yung pinakamura, 4GB 128 to mga J-Vlog. To be honest, medyo magulo talaga yung pricing ng Tecno when it comes sa SRP. Dahil nung lumabas to, murang-mura lang to, nasa 4.2 lang ata. Pero ngayon, sa official store ni Shopee, ng Tecno is 4,849 siya. I don't know kung makita nyo, 4,849. Pero yun nga, with vouchers, 4,079 kasi hindi naman lahat po nagkakaroon ng voucher. Tapos yung 4GB 256 ay naglalaro sa 5.5. Tapos yung pinakamahal na 8GB 256 ay naglalaro sa 6.2. So 4.9 yung 4GB 128. Pero kung may voucher kayo, may possibility kayo makuha lang siya ng 4,080. So yun, depende. Ako kasi wala akong voucher kaya hindi ko siya makuha ng ganun. Pero nakuha ko to ng launch date. Napakamura lang mga J-Vlog. 3.7 ko lang nakuha itong 4GB 128GB ng Tecno Spark 30C. Pero ngayon sa Shopee ay makukuha nyo na lang siya ng 4.8. Pero pag meron kayong voucher, swertihan lang yun, makuha nyo siya ng 4,080. Very affordable. Biruin mo, sa presyo na 5 plus, ay meron na kayong smartphone na meron 256GB. So, to be honest, is very rare lang po natin makikita ang 256GB sa ganitong presyo na below 6,000 pesos. 4GB ang Terno, which is yan din yung pinaka-minimum na rin when it comes sa RAM. Pero yung pinakamataas sa variant na 8GB of RAM, 256GB, super sulit for a price of 6,000 pesos. Tapos pag may voucher kayo, 5 plus nyo lang makukuha. So super duper mura lang na itong Tecno Spark 30C mga J-Vlog at maganda talaga siyang i-purchase. At kaya sobrang benta rin itong smartphone na to. Kung interested din pala kayo sa Tecno Spark 30C, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko naman dito sa Tecno Spark 30C. At kung bakit sulit din naman siya for me. Number 1 yung chipset niya. MediaTek Helio G81 chipset. Ang GPU nun is Mali G50. Ang GPU nun is Mali G52. So, yung G81 talaga is bagong labas lang yan na chipset ni MediaTek. Pero parang for me, rebranding na lang yung nangyayari. Parang recycled chipset lang siya. Kasi to be honest, kung makikita nyo yung clock speed niya and even the GPU, Mali G52, with a clock speed of 2.0 GHz, usually makikita natin yan sa G85 chipset, the MediaTek Helio G85. So, yun. When it comes sa kanyang presyo, na below 6,000 pesos, for me, okay rin naman. Perfect fit din naman ang MediaTek Helio G81. Nakapag-game test rin ako sa Tecno Spark 30C na later on is upload din natin yan sa ibang video. Nakalaro naman tayo ng game so far dito sa Tecno Spark 30C. Syempre, isa rin kalaban nyo dito is the RAM itself. Hindi lang naman kasi nagbe-base lang tayo sa chipset lang. Syempre, tingnan natin kung mataas din yung RAM at enough yung storage. Kasi kung maganda yung chipset mo, pero ang RAM is 3GB, talagang there's a possibility na magahang yung unit, lalo na mababa yung RAM. Usually kasi mga modern games today ay nagre-require na ng mga matataas sa RAM. Diba? Storage, syempre, pag na full storage yan, there's a possibility rin na bumabagal yung performance ng smartphone. Pero, yun. Good thing dito sa Tecno Spark 30C, meron siyang plenty of storage. Minimum is 128GB, tapos 4GB of RAM. So, yun. Okay rin naman for me, for a smartphone na 4,000 pesos. Pwede naman na for a budget smartphone gaming, for a gaming budget smartphone,
itong Tecno Spark 30C. Bagay rin naman yung chipset niya so far dito sa smartphone na to. Next mga ka-J-Vlog, the display. The display is okay, maganda. 6.67, malaki siya. Ang malupit dito sa smartphone na to, nag-offer sila ng 120Hz. Biruin yung pinakamura is 4,000 pesos, pero naka 120Hz screen refresh rate ka na mga J-Vlog. Yung HD Plus 720p, hindi na ako magreklamo dyan. Siyempre, I think yan na rin yung pinaka-minimum sa mga budget smartphone today. Kaya solid din yung overall display na itong Tecno Spark 30C. Maganda rin naman siya mga J-Vlog. Next sa camera. So sa camera, meron tayong 50 megapixel main at tingnan nyo naman yung camera na itong Tecno Spark 30C. Ayan, di ba? Para siyang Realme itsura niya. So circular camera module. And malinaw din naman yung camera nito na later on ay magpapakita rin ako ng photo samples ng Tecno Spark 30C. So camera, okay rin naman for a budget smartphone malinis. Is yung stereo speakers. Ito rin yung malupit dito. Dual stereo speakers. Itong Tecno Spark 30C for immersive sound. Yes, malaking tulong talaga when it comes to dual stereo speakers, lalo na sa gaming. Kasi for example, pag naglalaro kayo, natakpan nyo yung baba, ay hindi nyo matakpan yung taas. So wala siyang distortion na mangyayari. At malakas din naman so far, na speaker test na natin to si Tecno Spark 30C. Hindi siya tunog lata. Nakakatuwa lang sa ganitong presyo. Offer na rin ng stereo speakers. Usually kasi iba, tinataasan lang yung volume up to 300, di ba? Tapos single speaker, masakit yun sa tenga, parang tunog lata. Maganda talaga pag stereo speakers, talagang sila, nagsisynchronize or nagbe-blend yung sound for more good quality na bass. Next is yung kanyang battery and charging rate. So 5K battery with an 18 watt fast charging rate. So 18 watts is yan rin ang minimum. So okay rin naman na nilagyan nila ito ng 18 watts, hindi na magreklamo. At least fast charging. Malaking tulong rin naman yan so far dito sa 5,000 mAh battery capacity niya. Buti na lang hindi 10 watts kasi yung 10 watts masakit sa ulo yan. Biruin mo yun, no? Naka type C ka tapos 10 watts lang. For me, hindi yun magandang gawin. Or for me, hindi siya perfect fit, di ba? Ano yung type C? Kung slow charging ka naman. Kasi yung type C naka-design yan for fast charging and of course, fast data transfer. So parang naging purpose na lang ng type C mo is for universal itself and yung baliktaran na charging port. Ang pinakalas mga J-Vlog sa design. So yung design nito, kung makikita nyo tulad sa sinasabi ko sa mga ibang video ko, medyo identical siya sa mga Realme smartphones. Karamihan ng Realme smartphones, di ba, circular camera module and including the Huawei smartphone. Huawei na rin kasi nagpa-hype ng circular camera module, di ba, lalo sa Mate series nila. Pero yon, biruin mo sa ganitong presyo, 4,000 pesos, very eye-catching na yung design ng Tecno Spark 30C. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko so far dito sa Tecno Spark 30C. So kung interested kayo dito, I hope nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Advantages niya, I hope nakatulong itong mga sinabi kong nagustuhan ko dito sa smartphone na to. At i-click nyo na lang yung description box kung gusto nyo check itong Tecno Spark 30C. Sample rear camera of the Tecno Spark 30C. So ang pinaka-max na resolution niya is 2K resolution, pero gamit natin is Full HD 1080p at 30 fps. So wala siyang support sa 60 fps. So yun yung quality niya. Direct sunlight na rin. Ayan, grabe yung tirik ng araw. So video sample front-facing camera of the Tecno Spark 30C. So pinamax na same din, 2K resolution. Pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 30 fps. Ayan yung quality niya. So pagdating sa screen, nasa outdoor tayo, hindi ko masyado makita yung screen niya, mababa yung brightness niya talaga. Explore natin itong si Tecno Spark 30C, yung design and build quality niya. So for design, for me yun nga, tulad na sinabi ko sa mga previous video, very identical dito yung design of course ng mga Realme smartphone and including Huawei smartphones sa mga mid-range or flagship. So ganito na rin yung nagte-trending na design sa mga budget smartphone, yung circular camera module.
which is very attractive din naman or very eye-catching rin naman sa mga ibang consumers. So akalain nyo mamahalin tong smartphone na to, pero hindi, very affordable lang siya. And nagustuhan ko yung finish niya na matte finish. So color white na matte finish na Tecno Spark dito na logo. Maganda dito, wala siyang any glossiness, including dito sa frame ay matte finish po siya. So meron siyang dual rear camera setup dito. So ito po yung main cam, ito yung flash, and meron pang accent dito sa camera module niya, no. So sa right side naman is nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner, yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is yung secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C, and yung speaker grills yan na isa. And syempre, ang maganda dito sa Tecno Spark 30C is napakalaki ng display niya. Ayan. So, pag nag-scan pa kayo ng face nyo, parang nagiging dynamic island pa siyang ganyan. Pero napakalaki rin ang display niya. Ang maganda rin dito, 120Hz screen refresh rate. Sa ganitong presyo ay super sulit ang 120Hz screen refresh rate. Punch hole display pa si Tecno Spark 30C. So, speaker test tayo dito sa Tecno Spark 30C. At first ay play natin is yung... So, magpe-play tayo ng vlog ko sa YouTube. Start tayo. Hello, what's up mga J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. So, sa video. Yes! Pero ngayon ang update namin is kung pupunta kayo sa Changi, so next 807 pa rin naman sila. So ito yung ating na-measure, 90.9 decibels. So mataas naman yung na-measure ng ating sound level meter when it comes dito sa Tecno Spark 30C. So dual stereo speaker siya. Ayan. And since dual stereo speaker siya, okay din naman yung bass quality niya. So kung i-rate ko yung speaker niya sa kanyang price na 4,000 pesos, one ang lowest and highest. Of course, ang score ko dito na sa perfect 10 dahil iilan lang na smartphone brands ang naglalagay ng dual stereo speakers sa ganitong. Biometrics test tayo dito sa Tecno Spark 30C. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner ay fast and accurate naman. Next is face unlock. Face unlock, ayan, fast and accurate din naman siya. So, next is explore natin yung camera app ni Tecno Spark 30C. So, nandito ngayon tayo sa camera mode niya. Meron tayong icon sa taas. So, sa settings, ito yung mga additional settings niya. So, ito yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. So, meron tayong AI Portrait Enhancer. Meron tayong mga iba't ibang shooting methods at pwede tayong mag-scan ng QR. So, meron tayong flash. So, kung gusto nyo gamitin yung full potential ng kanyang 50 megapixel for more high definition photos, dito kayo sa 50 megapixel mode. Ayan, meron tayong filters, aspect ratio, and other filters dyan. Meron tayong 2 times hanggang 10 times digital zoom. Sa video naman, meron tayong pinaka-max is 2K 30 FPS, HDR mode, tapos meron tayong flash. Ayan. Meron tayong film mode, portrait mode for background blur, and of course super night for low light shot. More naman, meron tayong slow motion, time lapse, short video, pro mode, panorama, documents, at AR shot. So yun mga ka-J-Vlog. Sa front cam naman, ay meron siyang Google Lens. Ayan, napindot natin yung Google Lens. Sa front cam, same din naman ang recording sa video, up to 2K video recording, 30 FPS. Meron tayong AI cam, portrait mode for background blur sa front ay available din. Meron siya yung option for wide selfie. And yun, same lang din naman mga J-Vlog when it comes sa mga iba. And film mode din. So, yun lang na mga J-Vlog ang camera app ni Tecno Spark 30C. Very simple lang naman. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Tecno Spark 30C. So, ang pinaka-main na tanong kung maganda ba itong smartphone na to. So, for me, definitely maganda siya. Lalo na sa pressure. Pressure rin kasi ang unang tinitignan ko dito. Lalo na sa mga Transsion, hindi sila madamot sa specs. Napakamura, pero jump up sa specs. Take for example, itong Tecno Spark 30C. Biruin mo sa halagang 4,000, 5,000, 6,000, and nakapag-offer na sila ng 120Hz,
256 gigabytes, 8 gigabytes of RAM, sa pinakamataas na storage yon. Sa pinakamataas na variant yon, 120Hz and dual stereo speakers. Usually, yung mga specs nitong Tecno Spark 30C, karamihan natin nakikita yan sa mga presyo na 8,000, 10,000, di ba mga ganyan. Pero ito, kalating presyo, 4,000, 5,000, nandiyan na, sobrang sulit po yan. Kaya definitely, i-recommend ko tong Tecno Spark 30C sa mga consumers na naghahanap ng very affordable smartphone na pwede nilang pangregalo ngayong bare months or pwede nilang maregalo sa sarili nila. Kaya kung interested kayo sa Tecno Spark 30C, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung official link niyan sa description box. Yan ang i-check nyo dahil yan po, for sure, ay trusted dahil dyan po ako bumili.